Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Amen. Tayo po ba ay masaya sa gabing ito? Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay makapagpuri sa Panginoon at sama-sama pong tatawag sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. And magandang gabi po sa bawat isa, sa mga nakatune po online. Shout out po sa inyo pong lahat, sa ating mga mission churches local and abroad. Magandang gabi po and welcome po sa ating midweek service. And this time, kung tayo pong lahat po ay handa na, may request everyone to please stand at ating pong bigkasin ang ating panawagan sa pagsamba at ang ating pahayag ng puso sa pagsamba. Romans chapter 12 verse 1, ready, read. Kaya nga mga kapatid, ipinagmamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing banal na kaya-aya sa Diyos na sininyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po nating bigkasin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos na may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos na may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos na magbibigay siya aking parangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Manaming Diyos na dakila sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kayo po ay makakalapit sa iyo Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Panginoong Diyos, sa aming pong prayer meeting sa gabing ito, sa inyo po namin pinagkakatiwala Panginoon ang bawat part ng aming gawain. Panginoong Diyos, patawad din po sa aming pong mga nagawang kasalanan. Na Panginoong Diyos, wag po ito makahadlang sa aming paglilingkod sa gabing ito. Panginoong Diyos, kayo pong magpala po sa aming Atay Bishop. Patuloy po siyang ingatan Panginoon sa kanya pong biyahe, sa kanyang pagbalik po dito Panginoon sa Manila. Pagpala niyo po sa Panginoon ang kanyang family din po. At Panginoong Diyos, aming gawain ang aming awitan. Nawa Panginoong Diyos, kayo po umawit nang mula po sa aming puso. Nawa Panginoong Diyos, ang mga tutugtog sa orkestra, Panginoong Diyos, itono niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Nawa Panginoong Diyos, mabigay po namin ang mataas na pagpupuri at tagapasalamat Panginoon sa inyo pong napakataas at kabanal-banalang pangalan Panginoon. Ay Panginoong Diyos, sa bawat tatayo po sa likuran ng pulpitong ito, nawa Panginoong Diyos, makita ang inyong pong habag at inyong pong biyaya. Panginoong Diyos, aking pong panalangin, i-rebuke niyo po Panginoong Diyos lahat po ng gawa ng kaaway. Panginoong Diyos, fill us with the Holy Spirit. Marami pong salamat Panginoong Diyos sa inyong pong pag-ibig po sa amin. Ito po Panginoong Diyos ang aming samot panalangin ng may panampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. Handa na po ba tayong umawit para sa Panginoon? Amen. Amen. Let us give our best to worship the Lord through singing. Awitin po natin in the service of the King. Amen. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy and nothing else can bring.
service of the King. In the service of the King. Amen. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadow I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of Last the stanza. King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. For our second song, await po natin ng mas malakas pa po, I love to tell the story. Amen. I love to tell the story of us and things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies all my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my teeming glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. Amen. Sing on. I love to tell the story. 'Twill be my teeming glory to tell the old story of Jesus and His Last stanza. love. I love to tell the story for those who know it best. Sing hungering and thirsting to lyrics like the rest. When it sings of glory, I sing the new song. 'Twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my teeming glory to tell the old story of Jesus and His love. Amen. Guys, singing po, tayo po yung maaaring magsiyo po. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pag-aawitan. Thank you, Brother Joven Kurt. And this time po, para po sa ating prayer time, andyan po yung ating mga prayer list sa ating screen. Unang-una po dyan, ang ating Katay Bishop, ating pong patuloy na ipanalangin po ang kanyang mabuting kalusugan, good health, and protection po para po sa ating Katay Bishop, and also kay Ma'am Maris, and kay Sister Sofia, and kanilang household po. Ang patuloy na kalakasan, safety, and success po sa mga engagement po ng ating Thai Bishop. Patuloy po nating suportahan yan. Yung mga ministries, international and local trips po, ating pong ipanalangin. And also, yung physical strength and healing po kay Dr. Merly Kasahay. Yan po yung ating mga regular na prayer request po and prayer list po natin. Healing and strength po for Bishop Andaya. Physical strength
for Evangelist Eddie Mesa and Mami Rose Marihil. Next naman po sa ating mga churches and mission, patuloy po natin ipanalangin at suportahan po natin yung mga mission po natin dito po sa ating bansa at maging sa ibang bansa din po. And good health and protection din po para po sa ating Pastor Norman and kay Ma'am Jessica. Patuloy po natin panalangin po ang kanilang success sa kanilang mga ministries, ang patuloy na pag-agapay po sa ating Atay Bishop, yung mga ministries po dito po sa ating church, yung soul winning, yung children ministries po. Ayan po, patuloy po natin panalangin yung mga leaders, workers, key people ng ating simbahan, yung mga tumatayo po sa ating church, and also yung Saturday Children Ministry po, yung bawat center po natin. Meron po tayo dyan po sa San Jose, Igia, Road 12, sa Nagtahan, Malacanang, The Diyos, GSIS, Pasig, and Taytay po. Patuloy po nating ipag-pray yung mga kids, nawa po gamitin po yung mga teachers, na yung mga bata po yung matuto at mataniman po sila ng Word of God at masave din po at maakay din po natin sa church po. And also, panalangin po natin ang mga ministers po natin, international and local po. Una-una po dyan, ang ating church po sa Paris, Living Water Baptist Church, Paris, yung spiritual growth sa pangunguna po ni Pastor Nelson Cadena, ang LWBM Italy, sa Milan and sa Como po. Ating panalangin, ang nangunguna po dyan si Pastor Andy and si Pastor Genesis Fermalo, ang Living Water Baptist Mission London, sa pangunguna po ng ating Pastor Jabez. Patuloy po ating suportahan at ipanalangin po sila, yung mga preachers po doon, and yung gawain po natin sa Japan, sa pangunguna po ng ating Pastor Mark J. Ipanalangin po natin yan, si Pastor Robert Verba, Preacher Sir, and sa Canada din po, sa Canada, ang patuloy na spiritual growth sa mga members po and possible outreaches po. And next naman po, ating pong patuloy na ipanalangin ang mission po natin sa Mozon, ang provision for their mission house daw po, and spiritual growth and provision for all of our family po. And sa Tondo naman po, kay Pastor Daniel, sa pangunguna po ni Pastor Daniel, ating pong ipanalangin. So halos lahat po sa ating mga mission churches, ang spiritual growth, provision, protection po, good health sa mga nauna, sa ating mga missionaries, ating pong ipanalangin po yan. And also sa Paranaque po, sa pangunguna po ni Pastor Jonathan Iglesia, ang kanilang gawain po doon, ang patuloy na kalaguan. And sa Valenzuela po, kay Pastor Jason Pangilinan, sa Kalaka, kay Pastor Bautista Darwin, kay Pastor Darwin po, ang JBLCBC, yung growth and success din po ng mga ministries, sa pangunguna din po yan ng ating Pastor Mark J. And also po, magbubukas na po ulit ang Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. So pwede na po kayong mag-inquire po kay Pastor Norman or kay Pastor Donald. Ayan po, yung mga kapatiran din po natin abroad. Patuloy po natin yung panalangin sila, ang kanilang spiritual growth din po, ang construction of MIBC Monterrey's new building and facilities, yung provision, yung mga magagawa po doon, ating pong ipanalangin, ang mangunguna po doon, and good health din po sa mga kapatiran po natin na ngayon ay nasa banig po ng karamdaman, ang kagalingan, ang ating ipanalangin po para po sa kanila, ang ating mga precious rubies, and yun po, safe pregnancy po para po kay Ma'am Den, and kay Sister Pinky, kay Ma'am Noemi Olivar, and provision din po para sa kanilang operation or sa kanilang mga pangailangan po. And also healing din po kay Glenda Shell, kay Eden Segundo, kay Marisa Tovillo, kay Lee Alto from cancer, panalangin po natin yan. Kay Deacon Chito po sa kanyang trigeminal neuralgia. Healing po kay Cheryl Silverio from brain aneurysm, healing and dialysis po for Brother Warex. Ipanalangin po natin sila at hindi po madali yung may karamdaman po na naranasan po. And ating patuloy na ipanalangin ang kagalingan din po, yung recovery din po ng ating Pastor Henry, kay Nanay Ligaya Duran, kay Sister Aida Mikan, kay Preacher George's father, and good health din po patuloy kay Nanay Gloria Kabiling, and kay Nanay Anta Vicenta. And also po, ating pong panalangin din po kay Mama Ann's mother, si Nanay Anita, Sister Marie po. And healing din po kay Pastor Adan Panizales, healing kay
Joseph Lingat's heart condition, yung CKD and prostate po, panalangin po natin yan. Nawa po ay gumaling na po. And complete recovery din po kay Ma'am Susan Permites. And good health for Pastor Elmer Permites and family. Fast recovery din po kay Edwin Loyola sa tatay po ni Pastor Mark J. And patuloy po natin yung panalangin ang healing and strength din po for Sis Luz Folioso sa mother naman po ni Ate Cherry. And yung ating pong mga businesses po ng ating mga kapatiran, unang-una po dyan ng Rayco, Genly and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, and AMH Transportation Services, SM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, especially yung Team Diamond po, ating pong ipanalangin po yan, RMS Transport Services, Roars Mars Travels and Tours, Palimbagan, Printing House, New Global Century Security Services, Harvest Laundry Shop. So, sino po nga gustong magpadagdag po sa ating businesses? Patuloy pa tayong panalangin po yan na nawa po na yung kanilang businesses ay hindi po maging hadlang sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Bagkus, mas lalo pang gamitin ng Panginoon, especially sa ministry. And ayun po, patuloy po natin yung panalangin, ang preparation po and provision para po sa Parable Playground on May 31 po. Ngayong Sabado na po yan. Ang panalangin po natin na yung mga bata, hindi lang sila makatanggap ng gifts, bagkus makatanggap din po sila. May 31 po. May 30. Okay, so sa May 30 po, ang ating Parable Playground. So nawa po yung mga bata po ay maligtas din po ang kanilang mga parents. And yun po, planning and preparation and provision for summer youth camp. So nalalapit na po yung youth camp po ng mga kabataan. Yan po ay sa June 1 hanggang sa 5 po. Yung pag-iingat po sa amin, sa travel po. And nawa, ang bawat isa din po ay mag-enjoy. Especially ito po ay para po sa mga kabataan na hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus. Nawa po, masave din po sila at ma-add din po natin dito po sa church. And provision for CYA on upcoming youth rally po sa June 12. So ipanalangin po natin yan. So ngayon po, kung meron po kayong prayer requests, andyan po ang si Brother Joven Kurt. Ayan po, successful procedure din po para po kay Sister Lovely, complete recovery for Ma'am Tezzy Prieto, and good health for baby Ellie. So any additional po para po sa ating mga prayer requests, taas lang po kayo ng kamay dyan, dalapitan po kayo ni Brother Joven Kurt para kayo po ay ma-add po namin. Si Nanay Lita po. Pakisama po sa mga, good evening po mga kapatid. Pakisama po si Brother Kyle. Offshore na po sila ngayong 8 o'clock. Naka-duty daw po siya ng 8 to 12. Yung pag-iingat po. Okay, sino pa po? Para po sa ating prayer request. Brother Topher. Healing po for Kina. Okay, thank you, Brother Topher. Next naman po, sino po ang may prayer request para po masama po natin si Mamaan po. Good evening, Church. May heart's desire po kasi ang anak kong panganay na si Abigail na ma-renovate yung bahay namin. So, sa July 6 na po yun. So, prayers po sa guidance ng Panginoon at blessing po ng Panginoon sa gagawin. Thank you po. Sama po natin sa panalangin po yung provision po dyan sa renovation po. Tuition ng school ko po. Thank you, Brother Teo. Next naman po, sino po may prayer request? Sige po, taas lang po ng kamay. Sige po, kung wala na po, this time po tayo po ay magpe-pray na po. Hanap po tayo ng ating kapartner and tayo po ay mag-pray na po. Sige po, manalangin na po tayo at ipanalangin po natin lahat po ng nabanggit po kanina.
Patuloy po tayong manalangin. Manaming Diyos na dakila sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kayo po'y makalapit sa inyo, Panginoon. Panginoong Diyos, alam niyo po ang aming heart's desire, aming mga prayer requests, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, ito po ay aming panghawakan. Ito po ay aming panalangin sa inyo na may pananampalataya. At alam po namin, Panginoon, kayo po ay sagot ng naayon po sa inyo pong kalooban. Panginoong Diyos, lahat ng pangangailangan namin, Panginoon, i-provide niyo po ang nangangailangan ng wisdom, Panginoon. Bigyan po ng wisdom, good health din po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Also, Panginoon, kayo din po patuloy na magbigay po ng kalaguan sa bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa gawain ito na kayo po sama-sama makapanalangit at makapagpupuri sa iyong pangalan. Panginoong Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa aming Ate Bishop na patuloy po nangunguna po sa amin. Pagpalain niyo po siya at ingatan, Panginoon. And also, Panginoong Diyos, ang kanyang family. And sa aming Pastor Norman, Panginoon, pagpalain niyo po siya. And ganoon din po, Panginoon, ang kanyang wife na si Ma'am Jessica, Panginoon. I-bless niyo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga ministries na kanilang ginagampanan, Panginoon. And Panginoong Diyos, i-bless niyo din po ang bawat members. Panginoong Diyos, nawa, Panginoon, kayo po'y patuloy na magtapat po sa paglilingkod para po sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong habag at gaya sa amin, sa inyo pong pag-ibig po sa amin. Ano man po, Panginoon, ang panalangin na hindi po namin nabanggit, alam po namin, Panginoon, may kasagutan po kayo sa aming mga panalangin. Marami pong salamat sa lahat, Panginoong Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. So, amen po rin po ang Panginoon. And this time po, para po sa ating welcoming of visitors, tawagin ko po ang ating Pastor Norman. Okay, sige po. So, wala pa akong hawak na visitor's card. Kung meron po kayong, kung first time niyo po sa ating church, please, pakitayo lamang po para kayo po yaking ma-recognize po. Para kayo po ma-recognize ng ating church. Si Barry Wans, anong name nung katabi mo? Second time. So, second time, anong pangalan mo, sis? Shariza. So, welcome, Sister Shariza. So, tayo po yung nagagalak at meron po tayong kasama ang bisita sa gabing ito. And this time, tayo pong lahat ay tumayo. Batiin po natin ang bawat isa, kamayan, and si Brother Mark Jabez. So, welcome din po. So, awitin po natin ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung si manilubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Batiin po natin ang bawat isa, kamayan, at itian po natin ang bawat isa. Habang tayo po'y umaawit, amen, let us sing. What a happy life it will be if Jesus is Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you have a happy life with God. Ang maging kay Kristo ay tunay na liligaya ng buhay. Habang po tayo po'y bumabalik po sa ating pong kinaupuan, manalili po tayo nakatayo at tayo po'y muling aawit para sa Panginoon. Amen? For our last song, awitin po natin ng buong puso, No one ever cared for me like Jesus. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in Him a friend so strong and true. I will tell you how He changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me.
was full of sin when Jesus found me. Oh, my heart was full of misery and woe. Jesus placed His strong and loving arms around me. Then He led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else can take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Last time. Every day He comes to me with new assurance. More and more I understand His word of love. But I never know just why He came to save me. Till someday I see His blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else can take the sin and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Amen. Guys, singing po, tayo po'y magsipo at tayo po'y makapagpanig ng tanging bilang. His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross He carried were my burden. The weight that held Him set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? One love divine, He gave His life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crowns of thorns made me royalty. His sorrows gave me joy and hope. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped of His garment and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like
Amen. Thank you, Brother Joven, sa mapagpalang special number. And this time, nawa po tayo pong lahat ay ready na po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ready na po natin ating mga Bible, ating pen, ang ating notebook para po sa ating pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Tawagin ko po ang ating Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on. Magandang gabi po sa ating lahat. Ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Of course, sa ating pong mahal na bishop ay nasa Cebu pa rin po at tuloy-tuloy po yung conference po doon. At patuloy po natin pag-pray yung health po ng ating pong mahal na bishop na lagi siyang bibigyan po ng lakas ng ating pong Panginoon. So, ayun po, tayo na po tayong lahat. Let's all stand. At tayo po yung mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Ang title po ng ating pong pag-aaralan, Make the Next Generation Know. Make the next generation know. At meron tayong dalawang text po na babasahin. So sundan nyo na lang po ng inyong pong mga mata. Unahin po natin ang Judges chapter 2. Ready na po ba tayo sa preaching? Ano po ba ang paborito ng Baptist? Amen. Sige po, kung paborito ng Baptist ang preaching, ibigay po natin pong 100% attention sa salita po ng Diyos. Judges chapter 2 verses 7 to 19. Judges chapter 2 verses 7 to 19. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gaash. And also all that generation were gathered unto their fathers. And there arose another generation after them. Ang sabi po ng Bible, sa history ng Israel, may panibagong generation after the generations nung namatay po si Joshua. Sabi doon, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and served Baalim. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods, of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord, and served Baal and Ashtaroth. And the anger of the Lord was hot against Israel, and he delivered them into the hands of spoilers that spoiled them, and he sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. Nevertheless, the Lord raised up judges. Kaya po nakalagay po ito parang introduction po ito sa lahat ng mababasa po natin sa Book of Judges. Kung napag-aralan nyo na po yung storya po ng yung book ng Judges, same cycle lang po ang nangyayari. At ito po yung parang introduction po ng mga stories po na yan. Ang sabi, nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them out of the hand of those that spoiled them. And yet they would not hearken unto their judges, but they went a-whoring after other gods, and bowed themselves unto them. They turned quickly out of the way which their fathers walked in, obeying the commandments of the Lord, but they did not so. And when the Lord raised them up judges, then the Lord was with the judge, and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge. For it repented the Lord because of their groanings, by reason of them that oppressed them and vexed them. And it came to pass, when the judge was dead, that they returned and corrupted themselves more than their fathers, in following other gods to serve them and to bow down unto them. They ceased not from their own doings, nor from their own stubborn way. Nakakalungkot po na may generation na hindi na nakakakilala sa ating pong Panginoon. Let's now go to Psalm chapter 78. Psalm chapter 78. Let's go to verse 1. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in parable. I will utter dark sayings of old,
which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he hath done. For he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Tayo po'y manalangin. Dear Father in heaven, as we study your word, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom at talino. Nawa po, ang gabay po ng Holy Spirit ang manaig po sa amin pong lahat. Lord, bigyan niyo po ng ingat ang aking pananalita. Bigyan niyo po ang ingat ng pakikinig po ng mga tao. At nawa, Panginoon, kami po ay matuto lahat mula po sa inyong salita. May apply po namin ito, Panginoon, na huwag namin pababayaan, Panginoon, ang mga generations na darating po, that they might always know you, Panginoon, na kami po ay gagamitin, Panginoon, to rehearse everything that you have done for our lives, Panginoon. Ang aming pong Biblia, Panginoon, na hawak ay maipasa namin sa mga susunod na henerasyon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral muli ng inyong salita. Gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin. Patuloy niyo po ingatan namin pong mahal na Bishop Freddy De Vega, sa kanya po patuloy niyo pag-preach po sa conference po sa Cebu. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong umupo. Muli po, babasahin ko po yung sinabi po sa Judges na after po mamatay ni Joshua, no, kilala po natin, si Joshua, siya po yung leader na nagdala sa mga mga Israelites papunta po sa Promised Land. Tama po? So, mula po sa Egypt, inilabas po sila ni Moses sa Egypt through Moses, to the leadership of Moses, ngunit si Moses hindi po nakapasok ng Promised Land. Ang kinailangan po ay isang leader na si Joshua upang sila po ay makapasok sa Promised Land at makonquer po yung Promised Land. Now, marami pong mga utos po sa bayan ng Israel na dapat po ay ulitin po sa mga susunod na henerasyon ang lahat ng ginawa ng Panginoon upang wag makalimutan ng mga Israelites ang ginagawa po ng Panginoon o ginawa ng Panginoon sa kanila pong kasaysayan. Ito po ay safeguard sa kanila po upang wag po silang pumunta sa mga Diyos-Diyosan at umiwalay sa kalooban po ng Panginoon. Now, ang sabi po sa salita ng Diyos sa Judges chapter 2, sa verse 10, after pumamatay po ni Joshua, after pumamatay yung generation after Joshua, there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. Now, hindi ko alam kung sino yung sisisihin natin dito. Sisisihin po ba natin yung mga tatay na hindi nagpaalam sa kanila pong mga anak patungkol po sa Diyos? Yung mga magulang na hindi nagpasa, hindi pinasa po ang Diyos sa mga anak po nila? Hindi ko po alam. Pero gusto ko po makita po natin dito, may generation na sumulpot o dumating po sa bayan ng Israel, sa kasaysayan ng Israel, na hindi na po kilala ang Diyos. Hindi na po naniniwala sa Diyos. Hindi na po nagtitiwala sa Diyos. At alam nyo po, pwede po yan mangyari po dito sa Living Water Baptist Church. Kung hindi po tayo mag-iingat sa panahon po natin ngayon, pwede po itong mangyari sa ating pong mga pamilya. Pwedeng tinuruan natin ating mga anak, pero yung mga anak natin, pwedeng hindi nila ipasa sa mga susunod na generation. Kaya maganda po na mapakinggan po natin ang preaching po na ito, na sa mga susunod na henerasyon ng ating pong simbahan, nawa po lagi natin mapakilala ang ating pong Diyos. Amen? Make the generation know. Kaya gusto ko po yung sinabi po sa Psalm 78. Sa Psalm 78, ang sabi doon, we will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He had done. Pagdating po sa verse 6, that the generation to come might know them, even the children which should be born.
Kaya nga yung sinasabi po ng psalmist, yung generation natin and the generation that will come after them and their children will know the Lord. That they might set their hope in God and not forget the works of God but keep His commandments. Now, go to Deuteronomy chapter 4 verse 1 to 9. Deuteronomy chapter 4 verses 1 to 9. Malinaw po na isa po sa kautusan ng Panginoon sa bayan ng Israel ang i-rehearse sa mga kabataan kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel. Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments which I teach you, for to do them, that ye may live and go in and possess the land which the Lord God of your fathers giveth you. Ito po yung scenario po sa bayan ng Israel na hindi pa po sila nakakapasok po sa promised land. Buhay pa po si Moses po dito. Ang sabi po, ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish aught from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Your eyes have seen what the Lord did because of Baal Peor. For all the men that followed Baal Peor, the Lord thy God hath destroyed them from among you. Sila ay mga eyewitnesses ng miracles ng Panginoon. Yung iba sa kanila, nakita pa po na, naabutan pa po nila, sila po ay galing sa Egypt, nakalabas po ng Egypt. Nakita nila lahat ng himalang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan po ni Moses. Nakita po nila kung ano po ang nangyari sa lahat po ng sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung si Baal Peor, Diyos-Diyosan po yun. Nakita nila kung anong ginawa ng Panginoon sa lahat po ng sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 4, but ye that did cleave unto the Lord your God, are alive, every one them from among you. But ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you, this day. Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes, and say, surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them? Kaya pinagpala po talaga ang bayan ng Israel. As the Lord our God is in all things that we call upon Him for. And what nation is there so great that hath statutes and judgments so righteous as all this law which I set before you this day? Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life. But teach them, thy sons, and thy sons' sons. Ang utos sa Panginoon, ituro itong mga natutunan nila, itong mga nakita nila, ay ulitin po sa kanila pong mga anak. At hindi lang po sa kanila pong mga anak, kundi sa kanila pong mga apo. Sino po yung may mga apo na po dito? Taas po ng kamay, yan. Kayo pong may mga apo, huwag po kayong titigil na ituro sa mga apo natin. Di ba? Pati ako, naki-apo na rin po no? Huwag po tayong titigil na ituro po sa mga kabataan natin ang patungkol po sa Panginoon. Kasi minsan pag lolo-lola, lahat, di ba, gagawin. Pag pinalo ng nagulang, sasalo si lolo, sasalo si lola. May mga nagtuturo po, di ba? Yun po yung usual na ginagawa po ng lolo at saka ng lola, di ba? Yun nga po yung naiisip ko no? Bakit yung mga anak, gabi paluin ng mga magulang? Pero pag kami na yung namalo, di ba? Pag yung mga anak nang namalo, doon sa mga anak nila, ayaw na ng mga magulang, ng mga lolo at lola. So, ang gusto ko ipakita po dito, huwag nating pipigilan kung paano tinitrain ang mga apo. Kung paano po tinuturuan ang ating pong mga kabataan dahil pati tayo mismo dapat nagtuturo pa rin po. Okay, Deuteronomy chapter 6, 2 chapters after. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Ito po ang utos po ng Panginoon. Kapag kayo ay nasa bahay, pag-usapan nyo, Bible. Huwag YouTube, mga kapatid. Huwag puro YouTube ang mga kabataan po natin. Minsan kailangan mo silang turuan, di pala minsan, dapat lagi natin silang tuturuan ng Biblia.
Kapag nakaupo daw tayo sa bahay, ituro natin sa ating pong mga anak. And when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Grabe naman, PNG. Wala na tayong nagawa, puro Bible na lang tayo. Opo, puro Bible lang ituro sa ating pong mga anak. Dahil yan po ang importante nilang dapat malaman. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Naalala ko po, nung mga bata po kami, doon po sa amin pong bahay, punong-puno po yung walls namin ng mga Bible verses. Kaya marami po kami na-memorize po ng mga Bible verses. Pag gising pa lang po namin, Bible verse ay makikita namin sa dingding. Kahit hindi po maganda yung bahay po namin. Kahit wala po mga dekorasyon yung bahay po namin. Kahit yung mga Bible verses po, ay ginupit lang po ng amin pong mami. Doon po sa mga, alam niyo po yung pang mga VBS, di ba? May mga nakukuha pong mga, tawag doon, mga pamphlet or mga materials. Gugupitin po niya yon. Tapos, i-cover po niya yon sa plastic cover, ilalagay niya sa wall. Maaring hindi siya aesthetic sa panahon natin ngayon. Pero alam niyo, malaki po ang naging contribution po noon sa paglaki po namin. Bakit? Pag-gising pa lang namin, napapalibutan na kami ng mga Bible verses. O, tingnan po natin yung mga bahay po natin. Ilang Bible verse ang makikita po sa dingding ng bahay mo? Kasi PNG, hindi aesthetic eh. Walang masama maglagay tayo ng mga pictures, ng kung ano-ano. Pero alam nyo, isa sa magandang training sa pamilya natin, maglagay ka ng mga Bible verses dyan sa dingding ng bahay mo. Ang una mong ilagay na Bible verse, suggestion lang po ito. Ang ilagay nyo po na Bible verse, kapag dun sa, di ba, ito yung hugasan ng plato. Ang ilagay mo doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. O kaya yung, ano ba yung verse na yun ang sinasabi, yung mga lalaki ang mag-wipe ng dishes. So yun ang ilagay mong Bible verse, para pag sumagot yung anak mo dahil ayaw maghugas ng plato, basahin mo yung verse na yan. Nakatapat yan sa mukha mo. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Nung nakaraan, nag-send sa akin sila Brother Billy ng voice message, si Zia. Si Zia, okay lang po, kanta natin, di ba? Si Zia po, bago kumuha po yan ng milk, mag-recite muna ng verse. Ang verse po na i-recite, Ephesians chapter 6, verse 1. Napakagandang training po, no? Bago siya bigyan ng milk, matuto muna siyang sumunod, di ba? Sa kanya pong mga magulang. Ganun din naman po ang prinsipyo ng Bible. If we want blessings in our lives, we have to follow the Lord. We need to learn to trust and obey. Para tayo po ipagpalain po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakaganda mo practice na dito po sa ating pong mga bahay, nakikita po yung mga Bible verses. Ngayon po, napakadali na lang po yan eh. Pwede tayong mag-print, pwede tayong magpagawa sa kung saan-saan. Madami na pong mga avenues po ngayon para magpagawa po ng... Kaso kasi yung mga kabataan natin ngayon ang binibigyan natin iPad. Tapos wala namang Bible verses. Ano mapapanood po nila doon? Superbook, pwede po Superbook, no? Kung ano-anong nilalagay natin sa mga kabataan natin, sa mga anak natin, pero yung pinaka-importante, yung salita ng Diyos, yun pa yung di natin maibigay sa kanila. Kaya sabi ko po sa inyo yung paborito ko pong verse, kaya ko po siya paborito, hindi dahil sobrang yung napakagandang verse. Ibig sabihin, kaya ko siya naging paborito, hindi ko siya naging paborito dahil nagandaan ako sa kanya. Naging paborito ko siya kasi naaalala ko yung childhood ko. Dahil paggising ko, nasa taas lang ng kama namin, ayun yung mababasa kong verse. Kaya nagustuhan ko yung verse po na yun. Tapos pagdating namin sa sala, ang dami ulit ng mga verses na makikita po namin. Kaya mga kapatid, isa po yun sa pwede natin gawin sa mga bahay po natin. Talagang, alam niyo po yun, ipakita natin sa mga anak natin yung importansya po ng salita ng Diyos. Ano po ang reason kung bakit kailangan nating ipakilala sa ating po mga anak ang sinasabi po ng salita ng Diyos? Why do we have to make the next generation know? Kasi ang title po natin, di ba? Make the next generation know. Why do we have to make them know? Number 1, for their information. Para po sa kanila pong kaalaman. For their information. We have to tell them about God. Kailangan makita nila ang patungkol po sa ating pong Diyos. Kaya kung babalikan po natin sa Psalm chapter 78, verse 6,
that the generation to come might know them, even the children of which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope, kanino daw po? Sa Diyos. Dahil kung hindi natin sila bibigyan ng kaalaman patungkol po sa Diyos, kung hindi po natin sila tuturuan patungkol po sa Diyos, yung hope nila, ibibigay nila sa iba-ibang klase po ng tao. Kung kanino po sila magtitiwala. Dapat bata pa lang po sila, alam na po nila na kung may pagkakatiwalaan po tayo ng ating pong buhay, Diyos po dapat yon. Ang nakita ko po dito, sa kanila pong mga murang edad, dapat po makilala nila po ang Diyos. Sapagkat ang pinaka-importante po na desisyon na gagawin po ng tao ay yung mag-decide po siyang manampalataya sa Panginoong Hesus. We have to inform them about salvation. We have to teach them about salvation. We have to tell them about our Savior. Amen? Kaya kahit bata pa lang yan, ipakilala natin sa kanila na merong tagapagligtas, na ang tao pupunta sa impyerno, na totoo ang impyerno. Alam niyo po, yung mga kulto, kung bakit po sila dumadami, kasi yung mga kulto po, hindi naman sa talagang dami nilang nawuwin eh. Ang dami nilang mga nagiging anak. At mula bata pa lang, tinuturo na sa kanila yung doktrina ng kulto na yon. Kaya paglaki nila, hindi na matibag. Tayo, hindi po tayo kulto. Tayo po ang totoo. Tayo po ang nagdadala po ng totoong salita po ng Diyos. Kaya dapat bata pa lang po, ipakita na natin sa kanila ang katotohanan. Para paglaki po nila, di ba, train up a child in the way he should go. So when he grows old, they grow old, di ba? They will not depart from it. Hindi po sa lilisan, dun po sa daan po ng Diyos. For their information, we have to inform them about salvation. Kasi po mga kapatid, ang kaligtasan po ay hindi nakaangkla sa kaligtasan ng magulang mo. Salvation is an individual choice. Hindi tayo naniniwala sa household salvation. Na kapag save si mommy, save si daddy, save na rin po si baby. Yang bata na yan, pag nagkaroon na yan ng muwang, pag nagkaroon na yan ng malay, papupunta yan ng impyerno dahil sa kasalanan. When that child reaches the age of accountability and we fail to inform them about God and His salvation, that child will go to hell. Kaya nga importante po yung child evangelism. Importante po yung ating po mga outreaches. This Saturday, please pray, meron po tayong Parable Playground. Tama po ba? Yung ba yung pangalan nun? So tayo po ay mag-evangelize po ng mga kabataan po, ng mga bata. Bakit nasa puso natin yung pagbiministeryo sa mga bata? Bakit hindi natin siya binibitawan? Dahil alam natin na kahit bata yan, nakakagawa ng kasalanan, pupunta yan ng impyerno. We have to teach them about salvation. We have to tell them that a Savior is there for them. Na merong gift of salvation. They just have to trust the Lord Jesus Christ. They just have to place their faith in the Lord Jesus Christ and they will be saved. At naniniwala po ako na yung mga bata po sa pamilya po natin, pag ate pong ipinakilala sa kanila si Jesus Christ, pag ate pong tinuro sa kanila ang tagapagligtas, lalaki din po yan na magtitiwala sila sa ating pong Panginoon. Ilan na po bang mga istorya na nakita po natin na kahit hindi po sila totoong tumanggap sa Panginoon, pero eventually yung paglaki nila, tumanggap pa rin sila sa Panginoon. Malaki po ang role ng pamilya upang mapakilala po ang tagapagligtas sa ating pong mga anak. Malaki po ang role ng mga magulang. Malaki po ang role ng mga lolo at lola. Naalala ko po si Timothy. 2 Timothy chapter 1 verse 5. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ang sabi po ni Apostle Paul sa sulat niya kay Timoteo, "When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I'm persuaded that in thee also." Bakit kumbinsido si Apostle Paul na ligtas si Timothy? Sapagkat nakita niya yung bunga ng kanyang kaligtasan. At una niya nakita yon dahil yung lola ni Timothy ay mananampalataya.
At yung nanay ni Timothy, mananampalataya. So no wonder, kahit sabi natin napamana, hindi napamana yung kaligtasan. Kundi napamana yung turo kay Timothy na siyang nagbukas sa kanya upang magtiwala sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, kahit po kabataan pa lang po tayo, sana maging commitment po natin na kapag tayo nagkaroon ng pamilya someday, dadali natin sila sa Panginoon. At hindi lang po sa salvation. We have to tell them na kapag naligtas po, dapat nagsiserve. Hindi ka niligtas ng Panginoon for nothing. We are saved by God to serve God. Kaya nga sa Galatians 2:20, hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin. Tayo po ay pagmamayari na po ng Panginoong Hesus. Si Jesus Christ na po ang nabubuhay po sa atin. Kaya ang ibig sabihin po niyan, na dapat mapakita natin sa ating pong mga anak na hindi lang kaligtasan, kundi paglilingkod din sa Panginoon ang kailangan natin maituro sa kanila. Ang kailangan din pong masabi po natin sa kanila. Ephesians chapter 2 verse 10. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Pinapakita po ng verse po na ito na hindi lang para maligtas tayo, kundi maglingkod din tayo sa ating pong Panginoon. Napakasarap po tignan ang mga pamilya naglilingkod po sa Panginoon. Ang nakakalungkot po, no? Na yung anak natin, tayo, nagsiserve tayo sa Panginoon. Si nanay, si tatay, nagsiserve sa Panginoon. Pero yung mga anak, wala po sa Panginoon. Yung mga anak hindi naglilingkod sa Panginoon. Nawa po maging desire po natin, mailapit natin sila, hindi lang po sa kaligtasan, kundi sa paglilingkod din po sa Panginoon. Yung bang makita po nila yung value of serving God? Nakikita po ba natin na importante po maglingkod sa Panginoon? Amen? It is important to serve God. Bakit? Dahil ang Panginoon, binigyan niya tayo ng kaligtasan. Biyaya yan ng Panginoon. We don't deserve to be saved. But praise God, by His grace, tayo po ay nabigyan ng kaligtasan na lahat ng mananampalataya, kahit hindi mo deserve, kahit hindi mo pinaghirapan, even if you didn't earn it, you will be saved if you place your faith in the Lord Jesus Christ. That's grace. Kaya kung meron tayong pwedeng isukli man lang sa Panginoon o ibayad man lang sa Panginoon, kahit katiting po ng buhay po natin, yung paglilingkod po natin. Mapakita natin sa ating pong mga anak, sa mga susunod na henerasyon, na importante po ang maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa po sa church natin, nung Sunday po, ang dami pong kids na tumatakbo. Hindi po ako naiinis na ang dami pong mga bata na tumatakbo po sa ating pong church. Bakit po? Kasi karamihan sa kanila, inaanak ko po, no? Ninong PNG yan eh, di ba? Ibig ko po sabihin, bakit di po ako naiinis? Kasi nakikita ko po sila na very good yung mga magulang, dinadala po yung mga babies na yan dito po sa church. Dinadala po yung mga toddlers na yan dito po sa church. Training po yan eh. Pinapakita po natin sa kanila, sa mga susunod na henerasyon, na importante pong pumunta ng church. Ganon din po yung na-instill po sa amin na training. Na pinakita sa amin na aming pong mga magulang na huwag mag-a-absent ng Sunday service, na huwag mag-a-absent ng prayer meeting. Alam niyo po, kahit nung backslider po ako, umattend po ako ng prayer meeting. Bakit? Parang hindi kaya ng puso ko eh. In fact, may one time nga, may hangover pa ako, pumunta pa rin po ako sa church eh. Huwag niyo po gagayahin yun, ha? Pero ano po yung gusto kong sabihin po? Ano po yung gusto kong, huwag ka mag-amen doon, brother. Ano na po yung gusto kong sabihin po doon? Training eh. Natutunan ko po siya eh. Pinakita sa akin ng aking pong mga magulang. At kapag ito po ay naging habit po ng ating pong mga anak, hahanapin po nila yan kahit lumaki na po sila. Kahit mag-isa na lang po sila. Kahit nasa abroad na po sila. Kahit nasa kung saan po sila sa buhay po nila, hahanapin po nila ang Panginoon. We have to show them the work of God. Yung lahat ng mga amazing miracles ng Panginoon. Kaya kung may nangyayari po sa pamilya natin na bunga ng gawa ng Diyos, yung mga magagandang nangyayari po sa buhay po natin, kung paano tayo iniangat ng Panginoon sa buhay po natin, kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon sa ating po mga problema, ikwento po natin sa ating po mga anak para ma-appreciate nila ang Panginoon. I think dyan nag-fail ang Israel sa Judges chapter 2.
kung bakit nakalimot yung susunod na henerasyon. Kasi nakalimot din silang magkwento. Nakalimot din silang sabihin kung gaano po ka-great ang Panginoon. Nalimutan na nilang sabihin, di ba, yung lahat ng mga miracles sa kasaysayan po ng Israel. Kaya nga yan po yung kanila pong yan po yung sinabi ng Panginoon, wag nyo nilang kakalimutan. I-rehearse nila sa susunod na mga henerasyon. Pero kung hindi na nila nagawa yun, ito po yung naging produkto. Nakalimot ang isang henerasyon sa Panginoon. At kahit nagtayo ang Panginoon ng mga judges, yung judges po doon ay mga leaders, deliverers po ang ibig sabihin po noon. Kasi baka naiisip nyo yung parang hukom, lalo na ngayon may impeachment court pa naman tayo. No? Ibig sabihin ko, hindi po ganun ang ibig sabihin noon. Ang ibig sabihin po noon, mga deliverers po. Kumbaga, saviors. Parang ganun yung idea. Nag-raise ang Panginoon ng leader sa Israel to lead them paalis sa oppression ng particular na oppressor ng Israel that time. Pero nakita nyo po doon sa book ng Judges, maghingi sila ng tulong sa Panginoon, kikilalanin nila ang Panginoon pag may problema sila, magtatayo ang Panginoon ng judges, okay, ng judge, aalisin ng Israel sa oppression, sa slavery, at kapag nakaalis na sila doon, anong gagawin ng Israel? Babalik ulit sa Diyos-Diyosan. Ingrato ang mga Israelite. Imagine nyo po, niligtas sila ng Panginoon, tapos after a while, babalik na naman sila sa kanila po mga Diyos-Diyosan. Yan po ang mangyayari if we fail to tell them about God. Yan po ang mangyayari if we fail to tell our children patungkol po sa ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Na kapag may problema, may lalapit sila sa Panginoon, pero alam niyo po, hindi matibay ang espiritu, hindi matibay ang pundasyon, hindi matibay ang kaalaman patungkol sa Biblia. Naalala ko tuloy, nung bata po si Teo Talagang may nag-aano pa yan, nagde-devotion pa yan, di ba, sa Bible Bibo. Paano? Yung magulang po niyan, bata pa lang, nandiyan si Teo, dyan. Natatandaan ko po yan, kasi dati si Teo lang po ang baby namin dito ngayon, hindi na baby si Teo Alam niyo po, nung baby yan si Teo, dadalhin po yan sa church, tapos dyan po sa mga dingding, ilalagay po yan si Teo, hindi po makakalis si Teo doon. Kasi hindi pa siya marunong maglakad. Kaya sisigaw si Teo kasi nandun lang siya, tapos pinagtatawanan naming lahat, di ba? Pero ngayon, tingnan nyo, kagamit-gamit na sa gawain ng Panginoon. Nagsusong lead, nag-EMC sa mission po natin. Paano po niya ma-reach yung ganon kung hindi siya tinrain dito po sa gawain ng Panginoon? Nagtataas po ba tayo ng mga tao dito? Hindi po. Gusto lang na po natin makita na yan po magiging produkto ng ating pong mga kabataan. Kung bata pa lang, ititrain na natin sila. Kaya hindi ako mag-wonder kung si Kuya Topher, kung si Kuya Sebseb, kung si Noah, di ba? Sino pa ba? Si Zach, di ba? Sebastian, sabi ko, Sebseb nga pala. Si Zach, di ba? Yung mga kabataan natin, kung may nakalimutan ako, sorry po, hindi ko naman kung yung mga yan po, di ba, makikita nila talaga yung value ng gawain. Hindi natin alam, baka susunod niyan, may evangelist na tayo dyan. Baka sa susunod niyan, sila na yung mga song leader. Baka sa susunod sila na yung mga alam niyo po, yung mga singer natin dito. Sa susunod niyan, yung mga Sunday school teacher. Baka si Sebsed, papalit kay Peanuts, di ba? Baka sa susunod sila na yung giver ng church. Amen? So we have to let them know about God. Bakit po? For their information. Para sila po ay dumating sa pagkakataon na pipiliin din nila ang Panginoon at magtatapat din sila sa Panginoon. Masasave sila at magsuserve sila sa ating pong Panginoon. Number 2, why do we need to make the next generation know? Nandiyan pa po ba kayo? For their instruction. We have to teach them about godliness. At ang gusto kong pakita po dito, duty and development. Duty and development. Go to Ecclesiastes chapter 12. Isa sa mga favorite kong mga verses sa Bible or chapters sa Bible, Ecclesiastes chapter 12. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while thy evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ito po si King Solomon, nagtuturo sa kanyang mga anak patungkol po sa godliness, patungkol po sa mga dapat iwasan po sa buhay, sapagkat si Solomon, nakita po natin na marami po siyang naranasan at ginawa sa kanya pong buhay. At marami siyang mga mistakes din pong nagawa.
habang siya po ay binigyan ng favor ng Panginoon to become a king na merong peace during his reign. Pero sa dulo po ng kanyang buhay, ito po ang mga words ni King Solomon. Ang sabi, remember now thy Creator in the days of thy youth. Nagtuturo siya sa kanyang mga anak na habang bata pa kayo, alalahanin nyo na ang Panginoon. Pagdating po sa verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Nagsulat siya ng isang buong book. At ang conclusion po nun, fear God and keep His commandments. For this is the duty, for this is the whole duty of man. Mga kapatid, our duty is to fear God and keep His commandments. We have to teach our children about godliness. We have to instruct them. At alam niyo po kung saan tayo kukuha po? The greatest manual of all. The Word of God. The Holy Bible. Ito po yung ating pong means of instruction. Yung salita po ng Diyos. Balik lang po tayo kay Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Mature pong ibig sabihin po niyan, truly furnished unto all good works. We have to teach the next generation about godliness. Kailangan natin ito for their instruction. At kunin po natin ang salita ng Diyos at ibigay po natin sa kanila. Kaya kahit bata pa lang po yan, mga magulang, turuan po natin mag-devotion. Sa totoo lang, kahit may mga discipler po, yung mga anak po natin, dapat tayo mismong mga magulang, ang pangunahing discipler po ng ating pong mga anak. Turuan natin sila mag-devotion. Turuan natin sila magbuklat ng Bible. Ano yung pong problema kung bakit yan natuturuan yung mga anak po natin? Sapagkat yung mga magulang, hindi rin po nagdi-devotion. Ang hirap kasi ituro ang isang bagay na hindi mo ginagawa. Kaya maganda po, gawin din po natin yon para mag-set tayo ng magandang example sa ating pong mga anak. Alam nyo po, yung kabataan po nila, yan po yung stage na madali pa po silang turuan. Dahil kapag malaki na po yung mga yan, mahirap na po yung turuan. Baka mamaya kayo pa pong turuan ng mga yan. So kapag malaki na sila, mahirap na pong baliin yung mga pangit na habits. Kaya kung kayo po ay may mga batang anak, ngayon pa lang po, i-train nyo na po sa salita ng Diyos. Yung mga kabataan po natin, turuan po natin magbuklat ng Biblia. Para kapag sila po ay dumating sa mga mahihirap na pagsubok ng buhay, alam nila kung saan sila pupunta. Hindi sila pupunta sa kung saan-saan. Ang gagawin po nila, Biblia at panalangin. Yan naman po dapat ang ating tatakbuhan pag may problema po tayo eh. Biblia at panalangin. Ang problema, hindi natin naturo sa ating pong mga anak. Kaya kapag nagka-problema, imbis na mag-share sa magulang, imbis na mag-share sa pastor, imbis na mag-share sa discipler, imbis na lumapit sa Panginoon, pupunta muna sa mga kaibigan. Ano ang i-advise ng mga kaibigan niyan sa labas? Ano ang ituturo ng mga kaibigan nila sa labas? Habang kaya pa po natin silang turuan, i-take advantage natin na nakikinig pa sila sa atin, turuan na natin silang magbuklat ng banal na salita po ng Diyos. We need to teach them about godliness. We have to make them know that it is their duty to serve God, that it is their duty to be godly, that it is their duty to do the right things. Para magkaroon po sila ng development. Para mag-mature, para lumago. At yan po ang gusto natin, di ba? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan po yung gusto natin na sila po ay lumaki sa pagkatuto sa ating pong Panginoon at tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Nawa po, yan po ang mangyari po sa ating pong mga anak. Kaya nga, this coming pong Monday, meron po kaming camp sa Puerto Galera. No? Parang Portugal, parang ang saya po no? Pero alam niyo po, more than the place, nandun po yung duty sa amin po to teach them
about godliness. Kaya nga, mga kapatid, no? Ito pong gagawin natin sa June 1 to 5, yung camp po natin sa Puerto Galera, hindi lang po yan yung mga members, hindi naman po lahat makakasama po talaga sapagkat ito po ay salvation camp. Ang priority po natin, yung mga kasama po natin sa mga centers at mga missions, yan po yung talagang mailagay po natin sa camp para alam nyo po yon, sila po ay matuto sa salita ng Diyos, sila po ay maligtas, at sila po ay maidagdag po sa church. Marami po sa atin dito naging produkto po ng camp po na yon. Si Pastor Mark J, tama po ba? O sila Brother Joven Kurt, mga naging produkto po yan ng kampo na yon. Kaya nga po, walang kalugihan po sa atin kung magsusupport po tayo sa kampo na yan. Na-segue pa ni Pastor Norman, no? Supportahan po natin yung kampo na yan. Bakit? Ang ginagawa po namin dyan ay turuan po yung next generation patungkol po sa salita ng Diyos. At huwag nilang gawin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Mamaya, yun po yung pag-uusapan po natin. Gusto namin turuan po yung susunod na henerasyon patungkol po sa pagiging makadiyos, na pipiliin po nila ang Diyos upang sila po ay lumago at maging kagamit-gamit sa gawain po ng Diyos. Kaya again, salamat po sa mga nag-support na po at nagsabi po na magsusupport po sila. By the way, mamaya po yata may bazaar po tayo. Hindi ko alam kung mamaya meron na po. Opo. So, pero sa Sunday po ay meron po tayong bazaar. Lahat po ng process na yan mapupunta po no, sa ating pong camp this coming June 1 to 5. Kahit masaya po yung pupuntahan po namin, pero ang katotohanan po, nakakapagod po yun eh. Nakakapagod po yun. At marami po kaming inaasikaso, pero nakakabawas po ng pagod yung mga members po na talagang gabi po yung puso sa pagsuporta po, lalo na sa mga gawain po ng kabataan. Because we have to make the next generation know. Someday, lilisan po tayo sa mundo na ito. Sino po yung papasahan natin ng torch? Sino po yung mga susunod po sa atin dito? Baka mamatay po ang Living Water Baptist Church. We have to make this church, we have to keep this church alive. Paano po? By the continuous passing of the torch. Ipasa natin yung Biblia sa susunod po na henerasyon. Nandiyan pa po ba kayo? For their information, tell them about God. For their instruction, teach them about godliness. And last point, for their insurance. Insurance, no? Marami nag-o-offer po nan. For their insurance, we have to train them to avoid grievous errors. Para maging safe po sila someday. Yan po ibig sabihin ng insurance eh. Para maging safe po sila, maprotektahan po natin yung ating pong mga anak at yung ating pong magiging mga apo at yung mga susunod na henerasyon. We have to make them know so that they can be also insured. Maprotektahan po sila na wag po nilang gawin yung mga maling bagay. We have to train them to avoid grievous errors. Ito po ay nagpapakita po ng isang warning. Kaya nga makita niyo po yung sa Judges po, nakita natin kung paano po pinakita doon na ang mga susunod na henerasyon ay nakalimot na sa Diyos at ano ang naging epekto sa kanila. Warning po yun para sa atin. Na tayo po nasa current generation, sa pagpasa po natin sa susunod na henerasyon, nawa matulong natin sa kanila kung ano yung tama at ano po yung mali. Paano po natin matutuluan yung ating pong mga anak kung tayo po mismo umiinom ng alak? Paano mo masasabi sa anak mo na masama manigarilyo, masama sa kalusugan yan, kung ikaw mismo nakikita niyo naninigarilyo? Paano natin masasabi sa anak natin na anak, dapat hindi late sa church kung ikaw mismo late? Paano natin masasabi na anak, importante itong gawin mo kung hindi nakikita sa atin? Kaya makita na natin yung warning and wisdom of the Word of God. Na ito yung nangyari sa generation na hindi pinasahan ng tama. They did not know God and they did not listen to God. Gusto po natin yung mga magiging anak natin at magiging apo po natin, magiging ganun po? Na hindi sasamba sa Panginoon, na mawawala po sa church, and possibly, baka hindi tumanggap sa Panginoon? This is a warning to all of us. Huwag po tayong maging lax sa bagay po na ito. We have our children with us. We have to teach them. We have to train them to avoid grievous errors. Sino pong magulang ang gusto po someday yung mga anak nila magkakamali?
Sino pong magulang ang gusto someday na yung mga magiging mga anak po nila ay mapapariwala? Di ba wala naman po? Ang gusto natin maging successful sila sa buhay, tama? Ang gusto natin maging, kaya nga yung mga magulang, gusto ko maging doktor yung anak ko, maging engineer, maging nurse, maging teacher, maging pastor, amen? Marami tayong pangarap sa ating pong mga anak, pero yung pinaka-importante na ituro ba natin? Yung pinaka-importante na instill po ba natin sa kanila pong puso at isipan? Wag lang po yung pangarap. Wag lang po yung kung paano yung diskarte sa buhay. Pinaka-importante po salita po ng Diyos. Pinaka-importante po yung kaligtasan ng Diyos. Pinaka-importante po yung kalooban ng Diyos. Sabihin natin sa kanila yung works of God. Ituro natin sa kanila yung word of God. At dalhin natin sila sa will of God. Psalm 78, basahin nga po ulit natin. Yung verse po natin. Sige po, everybody, ready, begin it. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. Verse 2, I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. For He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Generational po, generation after generation. At gusto ko itong verse na to, that they might set their hope in God. Salvation. And not forget the works of God. Ito po yung instruction, kapatid, mga kapatid. To teach them about godliness. Ano po dapat? Not forget the works of God, but keep His commandments. Verse 8. Ito yung pangatlong punto po natin. And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Warning po yun, mga kapatid. Wisdom po yan coming from the Word of God. Na sana po sa atin mismo makita natin, I have a duty. I have an obligation. Hindi lang para buhayin ko yung anak ko, kundi dapat maturuan ko siya ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag niyong pipigilan yung mga anak niyo pag gusto nila mag-serve. Huwag niyong pipigilan yung mga anak niyo kapag nililid sila ng Panginoon. Huwag tayong maging hindrance sa kalooban ng Panginoon para sa kanila. Kung gusto nila maging pastor someday, huwag natin pipigilan. Isa lang po ang rason para pigilan niyo po ang anak niyo para maging pastor. Kung babae yan. Dahil tayo naniniwala sa mga babaeng pastor. Pero kung gusto niya maging pastor's wife someday, wala pong problema kung kalooban ng Panginoon po yan. Kung gusto niyan magsuko ng kanila pong buhay sa Panginoon, huwag niyo pong pipigilan. Suportahan po natin. Bakit? Akala niyo po ba kawalan po yun? Meron po bang kawalan pag binigay niyo po sa Panginoon? So yan po yung gawin po natin bilang mga magulang. At kung di ka pa magulang, ang maging commitment po natin sa mga magiging anak natin at maging anak ng mga anak natin, ikaw mismo, tuturuan mo sila patungkol sa kalooban ng Diyos. Kaya po, ito po mensahe po natin na ibinigay po sa akin ng Panginoon. Sa panahon natin na generations after generation, nakita po natin, lalong lumalamig ng lumalabig po ang kanila pong pag-ibig sa Panginoon. Nawa po, wag po mangyari ito sa ating pong mga pamilya. Talagang dalahin po natin sila sa church. Dalahin po natin sila sa salita ng Diyos. Nawa po, makita niyo po yung urgency, mga kapatid. Na kapag hindi po natin ginawa yan, sa araw ng kanilang pagkabata, it means so much someday in their future, baka maging makita natin, sana pala, ito yung ginawa ko. Sana pala, tinuruan ko na sila. Sana pala, ito po yung inilagay natin sa puso nila. We have an obligation, not just to raise them up, but actually to teach them in the instruction of the Lord. Tayo po tayong lahat. Siguro, sa unang ano po natin sa altar call, ang una kong tatawagin po sa altar call ay yung mga kabataan muna. We are in this generation. And maybe sabi mo, parang hindi naman ako sa messenger, parang di pa applicable sa akin. No.
this message is applicable to you. And I want you to commit this evening. Mga kabataan, you commit to this evening, to the Lord, na kapag ako nagkapamilya, dadalhin ko sila sa Panginoon. Pero magsisimula yan, na habang bata ka pa, gagawin mo na yung kalooban ng Panginoon. Na hindi ka napupunta sa bisyo, na hindi ka napupunta sa kamunduhan, na hindi ka napupunta sa mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay mo, na hindi ka tatakbo sa kalooban ng Diyos. Ngayon pa lang gagawin mo na yan. Para someday, pag nagkapamilya ka, yan din ang gagawin ng mga anak mo at yan din ang ituturo mo. Sige po, lahat ng mga kabataan, mga young professionals, lahat ng mga wala pa pong anak, kung yan po ang puso nyo po, lapit po tayo dito sa altar. At yan po ang hingi natin sa Panginoon. At sa pangalawang panawagan po natin, sa ating pong mga magulang, sa ating pong mga lolo or lola, na merong mga anak, merong mga apo, ipanalangin po natin na tayo po ay magamit sa buhay nila to bring them to the Word of God, to bring them to God, that we will admonish them in the word of truth, that we will teach them even if they're young. We have to make the next generation know, redeeming the time because the days are evil. There's a great danger for them, mga kapatid. We have to make them know. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this message. Noong Panginoon, nagbigay po sa amin ito ng alarm, nagbigay po sa amin ito ng acknowledgement, Panginoon, sa amin po mga obligation. Panginoon, nawa po na-encourage po kami nito na patuloy po naming alalayan ang aming pong mga kabataan. Nawa, Panginoon, ay na-encourage po kami nito na patuloy pong suportahan ang mga ministeryo patungkol po sa mga bata at kabataan. At sa aming pong mga pamilya, alam po namin, Panginoon, may kanya-kanya po kaming nais na mangyari, maabot na aming pong mga anak. Pero Panginoon, ilagay niyo po sa aming pong mga puso na ang pangunahin po doon ay matuto silang maglingkod sa Diyos at mahalin nila ang Biblia at iwasan nila ang mga maling landas. Noon, Panginoon, makita nila ito sa amin na maging magandang ehemplo po kami, Panginoon. Thank you, Lord, for having our bishop, our tatay bishop, Fred De Vega, na napakaganda po ng example at ituturo po sa amin. Noon, Panginoon, as this church grows older, huwag po makalimutan ang mga turo po ng aming pong tatay pastor, ng aming pong senior pastor, that we will bury it in our hearts. The trainings that we receive in this church, even in the present, yan pong aming pong maituro in the future. We thank you, Lord, for bringing us to this kind of church na may puso po na patuloy pong ipangaral ang inyong pong salita. Without pleasing anyone, we just want to preach the word, even to our families. Panginoon, yakapin niyo po kami, Panginoon, ng inyong pagmamahal. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. So, habang kayo po ay pabalik po sa inyong pong mga upuan, alam niyo po, sobrang thankful po ako na ako po ay dinala ng Panginoon sa Baptist Church. Pero hindi po lahat yan mangyayari kung wala po akong magulang na naging faithful din po sa Panginoon. At alam niyo po, kung sa church na usapan po, we have to be thankful na meron po tayong Bishop Freddy De Vega, na talagang ang ganda po ng mga tinuro po sa atin, ang mga trainings po sa atin. At sa mga dating na Panginoon, kung hindi pa dating ang Panginoong Hesus, yan sana ay wag mabura sa puso't isipan po natin. Kung alam niyo po, lumipas po ang panahon ng ating pong senior pastor, kung mawala rin po ako dito po sa church, no? Hindi pa naman po napapaalam, no? Wala pa naman po ganun. Pero nare-realize ko lang po, no? Kung hindi pa po dating ang Panginoong Hesus, mga kapatid, nawa po wag mabula sa kaysaysayan ng church po na ito, na meron tayong tatay bishop na nagturo sa atin ng salita ng Diyos, na meron pong mga preachers, mga pastors, na talagang naging faithful sa gawain ng Panginoon.
yan po ang magiging legacy natin sa mga susunod na henerasyon. So mga kapatid, please make the next generation know more about God. Amen? Sige po, dadako na po tayo sa ating pong offering. Thank you po, Pastor Norman, sa mapagpalang mensahe ng Panginoon. This time, dadako naman po tayo sa ating pong tithes and offering. But before that, let me read to you sa sinabi po sa Proverbs chapter 11, verse 24. Sabi po dito, there is that scattereth, and yet increase it. And there is that withholdeth more than is meet, but intended to poverty. Tayo po'y manalangin. Lord, Ama namin Diyos, sa papangyan sa Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong salita. Sa Panginoon, sa pangusap niyo po sa amin, Panginoon. And Lord, pinapalangin po, Panginoon, ang tithes and offering, Panginoon. Ikaw po siya, Panginoon. Mag-bless po nito, Panginoon. Ay, Panginoon, bigyan mo, Panginoon, na puso na, Panginoon, na masayang nagbibigay, naghahandog, Panginoon, sa iyo po, Panginoon. And Lord, patawad po, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan, Panginoon, upang sa ganyan po, Panginoon, yung aming pong ihahandog po, Panginoon, naway, Panginoon, maging katagap-tanggap. At naway, Panginoon, yung pera po malilikom, ikaw po siyang gumamit, Panginoon, para po sa ikakalalago at ikalalawak po, Panginoon, ang iyong pong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin, Panginoon, sa blessings. In Jesus' name we pray. Amen. As we give, let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servanthood the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I call Him to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. So siguro po i-announce po natin, this coming Sunday, i-practice po natin yung dati po natin ginagawa pagdating po sa offering. Kung saan po yung mga bata pong nauuna pong magbigay. So gawin na po natin ulit, ibalik na po natin yung dati po nating practice na mauuna pong magbigay yung mga bata, tapos susunod po yung mga kababaihan, tapos kalalakihan. So sa Sunday, i-practice na po natin, ibalik na po natin yung ganun pong practice natin pagdating po sa pagbibigayan. So again po, Pastor Nolan, instruct po natin lahat po ng mga Sunday schoolers, yan na po ang mauuna pong magbigay. Kasi maganda po yun na may training po yung mga kabataan po natin, lalo na po sa pagbibigay. Maganda rin po nakikita po natin na natututo po sila magbigay. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Opo, so sana supportahan po natin yan. So again, announcement po, this coming Saturday morning, please pray para po sa ating Parable Playground. Ayan po, yung ating pong children ministry. I-reach out po natin, mag-share po tayo ng salvation doon po sa mga iba-iba pong mga kabataan po from our outreaches. And then this coming June 1 to 5 ay yung ating pong camp, okay? Youth camp. So lahat po ng gustong sumuporta po dyan, pwede po kayong lumapit po kay Pastor Daniel. By the way, hosted po ito ng Living Water Baptist Mission Tondo. Okay po, so if you want to support, you can go to Pastor Daniel. Ayan po si Pastor Daniel, nasa likod lang po. And then pwede din po kayo lumapit sa akin. At meron po tayong mga bazaar na gagawin, mga fundraiser. Sana po supportahan po natin lahat po ng yan. Okay po, so kung wala na po tayong announcement, tayo po tayong lahat. Let's all stand. By the way, first Sunday of June, yan po yung ating pong baptism. So lahat ng mga mapapabautismo, makipag-coordinate lamang po kayo kay Pastor Nolan or kay Preacher Jonel. So, yun lang po. Sige po, tayo po ay manalangin. Dear Father in Heaven, we thank you, Lord, for this evening. Sa Panginoon, sa mga binigay niyo po sa amin na aral. Sa Panginoon, at nagsama-sama po kami upang magpanalanginan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay dalihin po namin, Panginoon, ng lahat po ng kasiyahan po
ng paglilingkod po namin ngayong gabi. Ang lahat po ng natututunan po namin mula po sa inyong salita, even sa aming pong pag-uwi at sa aming pong pang-araw-araw na pumuhay bilang mananampalataya. Mga Panginoon, patuloy niyo pong ingatan na bawat isa po sa aming pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, gabayan po natin ang bawat isa. To God be